Ilang sandali pa ay nagtungo na si Qin Yan sa residence ni Old Shan. Pagdating niya roon ay nadatnan niyang naghihintay na ito sa kanyang pagdating. Nang makita naman siya ni Old Shan ay agad siyang tinanong kung bakit noon ay kusa siyang sumuko sa laban nila ni Leng Feng gayong malinaw na taglay na niya noon ang pambihirang lakas. Ayaw namang sabihin ni Qin Yan ang tunay na dahilan na may kaugnayan kay Qingzhou kaya mabilis siyang nagpalusot. Sinabi niyang noong panahong iyon ay abala siyang maghanap ng paraan upang mabayaran ang kanyang mga utang kaya mas pinili niyang sumuko kaysa ubusin ang kanyang oras sa pakikipaglaban. Hindi na iyon kinalawig pa ni Old Shan at agad niyang pinaupo si Qin Yan sa kanyang harapan dahil mayroon siyang mas mahalagang bagay na nais sabihin. Agad namang umupo si Qin Yan at buong interes na hinintay ang sasabihin nito. Nang makaupo sila ay nagsimulang ikwento ni Old Shan ang kanyang nakaraan. 100 taon na ang nakalilipas noong isa pa lamang siyang inner domain disciple ng Mystic Spirit Sect ay may lumitaw na isang fearless genius sa kanilang sect. Sa loob lamang ng 10 taon ay madali nitong narating ang Martial Dominator Realm. Hindi lamang iyon dahil matapos niyang maabot ang antas na iyon ay nagawa pa niyang paslangin ang 2 Martial Ancestor Realm expert na siya ring mga Great Elder ng Flying Sword Sect sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil dito ay tinagurian siyang pinakamalakas na cultivator sa buong Luhe Kingdom. Ipinagpatuloy ni Old Shan ang kanyang kwento at sinabing hindi lamang sa Luhe Kingdom naghasik ng lagim ang fearless genius na iyon kundi maging sa buong Lower District. Dahil dito ay naging wanted ito sa sacred areas. Ngunit isang araw ay bigla na lamang itong naglaho at hindi na muling nagpakita. Pero bago daw ito tuluyang mawala ay iniwan nito sa kanya ang isang pambihirang aklat na tinatawag na Imperial Mortal Scriptures. Sinabi ng fearless genius na kapag lubos na napag-aralan at na-master ang aklat na iyon ay magtataglay ang gumagamit nito ng lakas na higit na nakahihigit sa ibang cultivator na may kaparehong cultivation realm. Pagkatapos ikwento ang pinagmulan ng aklat ay sinabi na ni Old Shan na ang tunay na dahilan kung bakit niya ito binanggit. Ipinahayag niyang matagal nang nais makuha ng sect leader ang Imperial Mortal Scriptures ngunit hindi niya ito ibinigay dahil wala siyang tiwala na gagamitin ito ng sect leader para sa kabutihan. Dahil dito ay unti-unting lumalim ang hidwaan nilang dalawa hanggang sa umabot sa puntong tuluyan nang nasira ang kanilang relasyon. Nang marinig ni Qin Yan ang lahat ng ito ay bigla niyang naunawaan ang dahilan kung bakit siya patuloy na pinupuntirya ng June Alliance at ng mga tauhan ng sect leader. Alam kasi ng lahat na siya ang naging disciple ni Old Shan kaya inakala nilang naipasa na sa kanya ang Imperial Mortal Scriptures. Matapos ibigay ni Old Shan ang lahat ng mahahalagang impormasyong iyon ay sinabi niyang mayroon pa siyang isang dahilan kung bakit niya ipinatawag si Qin Yan. Ngayong nabigo ang sect leader na makatungtong sa Martial Dominator Realm at pansamantalang nawala ang pinakamalaking banta sa kanyang buhay ay maaari na siyang ganap na bumalik sa Mystic Spirit Sect. Dahil dito ay kailangan niyang dumalo sa isang mahalagang pagtitipon na gaganapin sa mga susunod na araw. Ipinaliwanag ni Old Shan kay Qin Yan na malapit nang sumapit ang kaarawan ng sect leader. Dahil dito ay magkakaroon ng isang napakalaking pagtitipon sa Mystic Spirit Sect sa loob ng susunod na 10 araw. Maraming kilalang martial artists ang inaasahang dadalo at kabilang ang mga sect leader ng 3 pinakamalalakas na sect sa Luhe Kingdom gayon din ang isang kinatawan mula sa Qinglong Sacred Area. Nang marinig ni Qin Yan ang pangalang Qinglong Sacred Area ay bigla siyang napatayo sa sobrang pagkabigla. Agad niyang tinanong si Old Shan kung totoo ba ang kanyang narinig. Tumayo rin si Old Shan at walang pag-aalinlangang kinumpirma na tunay ngang darating ang isang kinatawan mula sa Qinglong Sacred Area. Kasunod nito ay inutusan niya si Qin Yan na sumama sa kanya dahil dadalhin niya ito sa isang espesyal na lugar na angkop para sa pag-eensayo. Idinagdag pa niya na kailangang magsanay ng mabuti si Qin Yan sa loob ng susunod na 10 araw. Kapag nagawa nitong makuha ang atensyon ng kinatawan ng Qinglong Sacred Area ay maaari itong direktang makapasok sa sect nila nang hindi na kinakailangang dumaan sa 100 Sect Tournament. Makalipas ang ilang sandali ay dumating sina Qin Yan at Old Shan sa isang liblib na lugar. Pagkarating nila ay agad na nagsimulang buhayin ni Old Shan ang isang sinaunang formation. At nang tuluyan itong ma-activate ay bigla na lamang bumukas ang lupa sa ilalim ni Qin Yan at nahulog siya sa isang napakalalim na bangin. Gayunpaman ay mabilis niyang naibalik ang kanyang balanse at ligtas na nakalapag sa ibaba.
Nang tumingala siya sa paligid ay agad siyang namangha sa pambihirang tanawing bumungad sa kanyang harapan. Ipinaliwanag ni Old Shan na ang lugar na iyon ay kinalalagyan ng Dragon Vein ng Mystic Spirit Sect na siyang pinagmumula ng napakasiksik na spiritual chi sa buong sect. Dahil dito ay nais niyang gamitin ni Qin Yan ang lugar na iyon upang magsanay at mag-cultivate sa loob ng 10 araw bago dumating ang malaking pagtitipon. Si Qin Yan na nangangailangan ng 2 teknik para sa pagpapalakas ng kanyang katawan at divine sense ay hindi na nag-atubiling tanungin si Old Shan kung mayroon itong ganoong mga cultivation technique. Hindi naman siya nabigo dahil agad na inilabas ni Old Shan ang 2 sinaunang aklat na naglalaman ng eksaktong kailangan niya. Ang una ay ang Heartcom and Demon Expelling na isang teknik na makatutulong sa pagpapalakas at pagpapatibay ng divine sense. Ang ikalawa naman ay ang Blazing Sun Golden Armor Body Technique na magpapalakas at magpapatibay sa kanyang pisikal na katawan kapag tuluyan niya itong na-master. Agad na nagpasalamat si Qin Yan kay Old Shan at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kaagad niyang sinimulan ang kanyang cultivation sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang Divine Battle Spirit upang mapabilis ang kanyang pag-unawa at pagsasanay. Lumipas ang ilang oras at nilamon na ng kanyang Divine Battle Spirit ang mahigit 2,600,000 Martial Emperor Pills. Gayunpaman ay wala pa ring anumang pagbabago rito. Hindi naman nawala ng pag-asa si Qin Yan at ipinagpatuloy lamang ang pagpapakain dito ng mas marami pang pills hanggang sa umabot na sa 3,000,000 Martial Emperor Pills ang nalamon nito. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay matagumpay na ring umangat ang kanyang Divine Battle Spirit sa 8th grade Suan Rank Martial Spirit. Labis ang tuwa ni Qin Yan sa naging pag-unlad nito. Ngunit habang masaya siyang pinagmamasdan ng kanyang Divine Battle Spirit ay bigla na lamang siyang napadpad sa isang misteryosong espasyo. Sa harapan niya ay may isang napakasilaw na liwanag na nagpaikot-ikot na lumilipad. Maya-maya pa ay nagsimulang magsama-sama ang liwanag hanggang sa maging tila isang likidong enerhiya ito bago mabilis na pumasok sa noo ni Qin Yan. Nabigla siya sa nangyari at hindi niya maintindihan kung ano ang layunin ng liwanag na iyon. Pero ilang saglit pa lamang ay naramdaman niya ang napakalaking pagbabago sa kanyang divine sense. Doon niya napagtanto na ang liwanag ay dumiretso pala sa kanyang divine sense. Hindi nagtagal ay tuluyan ng naglaho ang misteryosong liwanag ngunit kapalit nito ay patuloy na lumawak ang saklaw ng kanyang divine sense hanggang sa maging 10 ulit na mas malawak na ito kaysa dati. Makalipas ang ilang minuto sa loob ng misteryosong espasyong iyon ay muli siyang nakabalik sa kanyang kinauupuan. Ramdam niyang tila nadagdagan na naman ang kakayahan ng kanyang Divine Eyes pero hindi pa niya alam kung ano ang bagong abilidad na iyon dahil walang anumang impormasyon ang lumitaw sa kanyang isipan kung paano ito gamitin. Dahil kulang na ang kanyang oras ay hindi na niya muna iyon pinagtuunan ng pansin at agad siyang nagtungo sa Dragon Vein upang ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Ilang araw na lamang ang natitira bago magsimula ang malaking pagtitipon. Pagdating ni Qin Yan sa tuktok ng Dragon Vein ay inilabas niya ang 2 aklat at sabay na pinag-aralan ang mga ito habang inaabsorb ang napakasiksik na spiritual chi sa paligid. Pagkasimulang pag-aralan ang 2 teknik ay laking gulat niya nang halos sa isang iglap ay naunawaan niya ang lahat ng nilalaman ng mga ito sa tulong ng kanyang Divine Eyes. Doon niya napagtanto na marahil iyon ang bagong kakayahang natamo niya matapos umangat ang kanyang Divine Battle Spirit. Dahil dito ay labis ang kanyang kasiyahan at sa loob lamang ng 6 na oras ng tuloy-tuloy na pag-aaral ay matagumpay niyang na-master ang parehong teknik. Matapos makumplito ang 2 cultivation technique ay ibinaling na niya ang kanyang buong atensyon sa pag-cultivate upang makagawa ng breakthrough patungo sa Martial Emperor Realm. Samantala habang abala si Qin Yan sa pagsasanay sa Dragon Vein ay abala rin sina Princess Miao Miao at Long Ho sa pagtuturo ng leksyon sa mga hangal na Hallmasters. Sa mga ito ay pinakakawawa ang Treasure Vault Hallmaster sapagkat bilang pinakamayaman sa lahat ng Hallmasters ay ayaw nitong ilabas ang lahat ng kanyang kayamanan upang ibigay kay Princess Miao Miao. Subalit makalipas ang ilang sandali ng pagpapahirap ay napilitan na ring ibigay ng Treasure Vault Hallmaster ang lahat ng kanyang kayamanan. Kitang-kita naman ang labis na kasiyahan ng prinsesa sa dami ng kanyang natanggap sapagkat tunay na hindi may kukumpara ang yaman ng Treasure Vault Hallmaster sa sinuman sa loob ng Mystic Spirit Sect.
Habang abala ang lahat sa panunood sa ginagawang pagpapahirap ni Princess Meow Meow ay bigla na lamang nilang naramdaman ang napakalakas na pressure na bumalot sa buong paligid. Kasabay nito ay nagkaroon din ng malaking pagbabago sa spiritual chi ng buong Mystic Spirit Sect. Sa di kalayuan sa pinakamataas na bundok ng Mystic Spirit Sect ay agad na napalingon sina Princess Meow Meow at Longhorn nang maramdaman nila ang mabilis na pagdaloy ng spiritual chi doon. Hindi nagtagal ay lumitaw pa ang isang pambihirang phenomenon habang ang Dragon Vein ng Mystic Spirit Sect ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng paggising. Maging si Qingzhou na kasalukuyang nasa residence ni Ouyang Jun ay naramdaman din ang malaking pagbabago sa spiritual chi ng buong sect. Napansin niyang unti-unti itong humihina na para bang may isang nilalang na walang tigil sa pag-absorb ng enerhiya nito. Si Ouyang Jun naman na walang alam sa tunay na nangyayari ay agad na tinanong si Lin Mo kung mayroon bang nagko-cultivate sa loob ng Dragon Vein at kung nakabalik na ba ang kanyang big brother. Sumagot naman agad si Lin Mo na hindi pa bumabalik ang kanilang big brother ngunit batid niyang matapos ang nangyari sa Hall of Life and Death Battle Arena ay ipinatawag ni Old Shan si Qin Yan. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na dinala nito si Qin Yan sa Dragon Vein. Nang marinig iyon ni Ouyang Jun ay lalo lamang siyang napuno ng galit. Hindi niya maintindihan kung ano ang mayroon kay Qin Yan at bakit palagi itong binibigyan ng Great Elder ng napakagagandang oportunidad. Kasabay nito ay muli niyang naalala ang kabiguan ng kanyang ama na makatungtong sa Martial Dominator Realm dahilan upang lalo siyang magngit-ngit sa galit dahil tuluyan nang nasira ang lahat ng kanyang plano para sa Mystic Spirit Sect. Samantala habang abala si Ouyang Jun sa pagngingit-ngit ay patuloy namang nagko-cultivate si Qin Yan sa ibabaw ng Dragon Vein. Ramdam niyang patuloy na lumalakas ang kanyang katawan ngunit tila hindi pa rin sapat ang spiritual chi na kanyang naa-absorb kahit na napakarami na nito ayon sa kanyang pagtataya. May-ami pa ay bahagya ng gumalaw ang Dragon Vein at agad na napagtanto ni Qin Yan na malapit na itong magising. Dahil dito ay napaisip siya kung dapat na ba siyang umalis sa lugar. Batid niyang kapag nagalit ang Dragon Vein ay sapat na ang isang pag-atake nito upang tuluyan siyang mapaslang. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip ay nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang cultivation at isugal ang lahat sa pag-asang hindi siya aatakihin ng Dragon Vein. At kagaya nga ng inaasahan ay tuluyan ngang nagising ang Dragon Vein. Pagmulat pa lamang nito ay agad itong nagalit nang maramdamang may isang tao sa ibabaw ng ulo niya na walang tigil sa pag-absorb ng kanyang enerhiya. Agad namang nakiusap si Qin Yan at hiniling na pahintulutan siyang manatili roon hanggang sa dumating ang ika-10 araw sapagkat kailangan niyang mabilis na mapaangat ang kanyang cultivation. Subalit hindi nakinig ang Dragon Vein sa kanyang pakiusap. Sa halip ay marahas nitong ibinato si Qin Yan paitaas at kaagad na naghanda ng isang napakalakas na pag-atake upang paslangin siya. Batid ni Qin Yan na wala nang saysay ang pakikiusap kaya agad niyang inilabas ang kanyang Divine Battle Spirit at pinakawalan ang kanyang napakalakas na aura upang salubungin ang paparating na pag-atake. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang napatigil ang Dragon Vein. Dahan-dahan pa itong yumuko na tila ba nagpapakita ng paggalang sa harap ng Divine Battle Spirit ni Qin Yan. Pagkatapos itong yumuko ay agad nitong tinanong si Qin Yan kung anong uri ng martial spirit ang kanyang taglay. Hindi naman ito sinagot ni Qin Yan bagkus muli lang siyang nakiusap na pahintulutan siyang magpatuloy sa pagkukultivate sa ibabaw ng Dragon Vein. Sa huli ay pumayag din ang Dragon Vein bagamat malaking palaisipan pa rin dito kung bakit nakakaramdam ito ng force of creation mula sa martial spirit ni Qin Yan. Nang makuha ang pahintulot ng Dragon Vein ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Qin Yan at agad na ibinalik ang kanyang buong atensyon sa paggawa ng breakthrough patungo sa Martial Emperor Realm. At bilang unang hakbang ay sinimulan niyang pagsamahin ang kanyang Saber Intent at Martial Will na siyang magiging pundasyon ng kanyang pag-angat sa susunod na realm. Nang mapagsama na ni Qin Yan ang kanyang Saber Intent at Martial Will ay matagumpay niyang nabuo ang kanyang Emperor Core. Ang tanging kailangan na lamang niya ay ang hintayin ang pagbaba ng Thunder Tribulation na magsisilbing daan upang makatungtong siya sa Martial Emperor Realm. Ilang sandali pa ang lumipas ay tuluyan ngang bumagsak ang Thunder Tribulation at tumama ito sa Martial Core ni Qin Yan. Ngunit sa halip na bendisyonan ito ay tila iniiwasan ng kidlat ang kanyang Martial Core na para bang ayaw itong kilalanin ng Heaven and Earth.
Nang makita ni Xinyan ang kakaibang pangyayaring iyon ay agad niyang naunawaan kung bakit napakahirap para sa mga Ativistic cultivator na makatungtong sa Martial Emperor Realm. Ang kanilang Emperor Core ay tila hindi tinatanggap ng Heaven and Earth dahilan upang maging napakahirap ang kanilang pag-breakthrough. Sa huli ay nabigo si Xinyan na makatawid sa Martial Emperor Realm at dahil wala na siyang magagawa sa sandaling iyon ay ibinoling na lamang niya ang kanyang pansin sa malaking pagtitipon na kasalukuyang ginaganap sa Mystic Spirit Sect. Mula sa kanyang kinatatayuan ay natanong niya ang isang napakalaking Martial Emperor weapon na nagsisilbing pangunahing bulwagan ng sect leader. Upang mas malinaw niyang makita ang mga nangyayari ay agad niyang ginamit ang kanyang Divine Eyes. Sa pamamagitan nito ay nakita niya ang napakaraming disciple at mga panauhing maaga nang dumating sa pagtitipon. Hindi nagtagal ay dumating ang sect leader ng Flying Sword Sect na si Zhao Fang upang dumalo sa kaarawan ni Uyangba na siyang sect leader ng Mystic Spirit Sect. Batay sa aura na kanyang inilalabas ay agad na napagtanto ni Xinyan na isa itong peak martial ancestor realm expert. Maya-maya pa ay dumating naman ang isa pang makapangyarihang panauhin na nakasakay sa isang marangyang lumilipad na karwahe. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Lin Xian na siyang sect leader ng Qing Sect. Kasunod nito ay dumating naman ang sect leader ng Flame Sect na si Wei Tong na tulad ng dalawang nauna ay isa ring peak martial ancestor realm expert. Hindi nagtagal ay nagpakita na rin si Uyangba at sa kanyang pagdating ay agad niyang pinakawalan ng napakalakas na aura upang ipadama sa lahat ang kanyang presensya. Sa ibaba naman ay makikitang nakahanay ang mga Hallmasters na naghihintay sa kanyang pagdating. Si Uyangba ang ama ni Uyangjun at siya rin ang pangunahing kalaban ni Old Shan dahil sa Imperial Mortal Scriptures. Kagagaling lamang ni Xinyan sa nabigong breakthrough kaya naisip niyang sukatin ang tunay na lakas ni Uyangba gamit ang kanyang Divine Eyes mula sa malayo. Ngunit sa mismong sandaling ginamit niya ang kanyang kakayahan ay agad itong naramdaman ni Uyangba. Mabilis itong tumingin sa direksyon ni Xinyan gamit ang napakatalim nitong titig. Dahil dito ay labis na nabigla si Xinyan at agad niyang itinigil ang paggamit ng kanyang Divine Eyes. Nang makita ng Dragon Vein ang nangyari ay mabilis itong lumikha ng isang barrier upang tuluyang itago ang presensya ni Xinyan. Alam nitong napakadelikado ng kanyang ginawa dahil kapag tuluyang natuntun ni Uyangba ang kanyang lokasyon ay maaari siyang mapaslang nito anumang oras. Sa tulong ng Dragon Vein ay matagumpay na nakaiwas si Xinyan sa paghahanap ni Uyangba. Bagamat naramdaman nito na may nagmamasid sa kanya ay hindi nito natukoy ang eksaktong pinanggagalingan ng presensyang iyon. Agad na nagpasalamat si Xinyan sa Dragon Vein dahil kung hindi dahil dito ay malamang na natuntun na siya ni Uyangba. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay binalaan siya ng Dragon Vein na labis na mag-ingat kay Uyangba. Gayunpaman ay hindi nito ipinaliwanag ang dahilan ng babalang iyon kaya nanatiling palaisipan kay Xinyan kung bakit tila may espesyal na panganib na dala ang sect leader. Bagamat nag-alala siya sa narinig ay pansamantala muna niya itong isinantabi at ibinaling ang kanyang buong pansin sa nalalapit na pagdating ng kinatawan ng Qinglong Sacred Area. Batid niyang iyon na lamang ang kanyang pag-asa upang makapasok sa Qinglong Sacred Area nang hindi dumaraan sa 100 Sect Tournament. Matapos ang kanyang cultivation sa Dragon Vein ay nagpasalamat si Xinyan dito at tuluyan ng nagpaalam. Kailangan na niyang magtungo sa Sect Leader Hall upang dumalo sa malaking pagtitipon. At kagaya ng inaasahan ay dumating din si Xinyan sa lugar ng pagdiriwang. Pagdating pa lamang niya ay agad na siyang binati ng maraming disciple na labis na humahanga sa kanyang ipinakitang lakas sa life and death battle arena. Kasabay nito ay nasalubong din niya sina Uyangjun at Xingzhou. Hindi alam ng dalawa kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya ngunit hindi man lamang sila pinansin ni Xinyan at nagpatuloy lamang ito sa kanyang paglalakad na tila wala silang halaga sa kanyang paningin. Nang nakita na niya ang kanyang upuan ay nadatnan niya roon si Princess Miao Miao na abalang kumakain at umiinom. Nang makita naman siya ng prinsesa ay agad itong kumaway at masaya siyang tinawag upang uminom ng Blue Icy Mountain Drink. Ayon pa rito ay napakasarap ng inuming inihanda para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Uyangba. Narinig naman ni Longho na mali ang naitawag ng prinsesa sa iniinom nila kaya ipinaalala niyang ang tamang tawag dito ay Icy Blue Mountain Drink. Ngunit sa halip na purihin ay isang malakas na sampal lamang ang kanyang natanggap mula sa lasing na si Princess Miao Miao sapagkat para rito ay tama ang kanyang pagkakabanggit sa pangalan ng inumin.
Sa huli ay wala na lamang nagawa ang hangal na si Longho kundi tahimik na tiisin ang nangyari. Napansin naman ni Qin Yan na wala si Gang Yang sa pagtitipon kaya agad niyang tinanong si Xiaoleng kung nasaan ito. Ipinaliwanag naman agad ni Xiaoleng na ang kanilang senior brother na si Gang Yang ay kasalukuyang wala sa sect dahil isinama ito ng isang misteryosong tao na nagngangalang Lin. Nang marinig ni Qin Yan ang pangalang Lin ay bigla siyang napaisip ng malalim sapagkat ang apelyidong iyon ay kabilang sa 9 symbolic words. Dahil dito ay napatanong siya sa sarili kung posible bang napili si Gang Yang bilang tagapagmana ng mga ito. Maya-maya pa habang abala ang lahat sa kani-kanilang ginagawa ay bigla na lamang dumilim ang buong kalangitan. Kasabay nito ay bumaba ang isang napakatinding pressure na ngayon lamang naranasan ni Qin Yan. Agad namang nagtipon ang mga sect leader at mga elder at sabay-sabay na nagbigay galang habang malakas nilang binabanggit ang kanilang pagbati sa pagdating ng kinatawan ng Qinglong Sacred Area. At hindi rin nagtagal ay tuluyan nang bumaba mula sa kalangitan ng isang makapangyarihang nilalang. Maging sina Princess Miao Miao at Longho ay bahagyang nagulat sa lakas na taglay nito. Subalit paglapag pa lamang nito ay agad nitong ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya inaasahan na ang Imperial Exterminator na minsang nagpagulo sa buong Lower District at kinilalang isa sa pinakamalalakas na cultivator sa kontinente ay nagmula lamang sa isang lugar na puno umano ng mga basura.